tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, Elma, nakahanda ka na ba? Nag-practice ka bang mabuti ng pagsasayaw kanina paggising mo? Oo naman. Hindi bale. Konting giling lang. Napapasaya ko ng mga Hapones. Pwede ko pang tiisin para sa pangarap kong bahay at lupa. Practice ka pa kahit 30 minutes lang para matuwang mga Hapones sa'yo. Nakamuntik na lumabas ng club nang magsaya ko nung isang gabi. Uy, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Oo naman. Oh, huwag kang mag-alala. Kung marunong ka na sa pagsasayaw at paggiling sa harapan ng mga Hapones na customers, ay hindi na kita iistorbuhin pa. Pero sa ngayon, kailangan pag-aralan mo muna dahil kitang-kita na hindi ka marunong sumayaw. Trixia, yung alaga mo, siya na ang susunod. Opo, inihahanda ko na po siya. Oh, ano pang ginagawa mo? Alisin mo na yung kasuotan mo. Ano? Bingi ka ba? Ang sabi ko, hubarin mo na yung kasuotan mo dahil ikaw nang susunod. Babaeng ito. Kagabi, inutusan mo akong magsuot ng kasuotan ko. Ngayon naman, pinaguhubad mo ako. Oo, dahil sasayaw ka sa harapan ng mga customers na walang pang itaas na saplot. Ano? Lane, tinawagan ka na ba ni Elma? Opo, tiniks lamang niya ako, tita. Ang sabi medyo naninibago pa raw siya sa klima. Masyado raw maginaw. Pero isang linggo na siya doon. Bakit hindi pa rin siya tumatawag? Kahit lang sana sa'yo. Ang alam ko nagkausap sila ni Migs. Ha? Natawagan siya ni Migs? Ibig mong sabihin, nagkausap na silang dalawa? Oo, kaya lang, sa halip na matuwa si Migs, lamang siyang nalungkot. Ha? Bakit naman? Pinapawi na raw siya ni Migs para dito na siya magtrabaho. Pero ayaw talaga. Gusto talagang magtrabaho sa Japan. Ha? Ang sabi pa nga raw ni Migs, para makumbinsi niyang umuwi siya hayan mo na raw niya itong magtrabaho hanggat gusto niya. Hanggat matupad ang pangarap niyang house and lot. Oh, anong sabi ng anak ko? Umayaw siya. Matatagalan daw ang pagtupad niya ng kanyang pangarap kung dito siya sa Pilipinas magtatrabaho. Kung yun talaga ang gusto, wala na akong magagawa. Ang mabuti pa kumain na po tayo para maaga po tayong matutulog dahil susunduin daw tayo ni Migs dito kasama si Dexter at magpipiknik tayo. Mabuti pa si Migs. At kahit paano ay marunong magpasaya ng tao. Hindi katulad ng anak ko. Ano? Sasayaw ako na hubad? Oo. Bakit ako sasayaw na hubad? Dahil yun ang nagpaparami ng mga customers. Hindi ko na masisikmura yan, Trixia. Magsasayaw ka lang namang nakahubad Normal lamang yun dito. Isa pa, di ka naman kaagad maghuhubad Unti-untiin mo ang paghubad mo. Sa huling parte ng tugtog, saka mo lamang alisin ang pang-itaas mo. Oh, di may saplot ka pa rin kahit paano. Ayoko. Trixia! Si Mama Sang, ikaw na siguro. Ang susunod na magsasayaw. Sige na.
Kanina pa kayo nag-uusap ah. At saka, bakit ganyan pa rin nagsura nito, Trixia? Kwan ho kasi, Mama Sang. Ayaw ni Elma pagsasayo na walang saplot eh. Ayaw mo ba, Elma? Hindi pa ba sapat ang pinapagawa niyo sa akin? Halos wala na akong saplot ah. Bakit kailangan pang alisin ang pang-itaas? Abay, ang dami-dami palang kaartihan itong alaga mo eh. Malulugi ako nito sa kanya. Pang-itaas lang naman ang alisin mo eh. Sa bandang huli na ng tugtog, aalis ka rin kaagad. Huwag na natin siyang pilitin, Trixia. Kilala mo naman ako. Ayoko nang nabibilit. Oh, narinig mo siguro. Pwede na raw akong umalis. Kaya ibigay mo sa akin ang kinita ko kagabi at ang tip na binigay sa akin para makakalis na ako dito. Anong kinita mo kagabi ang sinasabi mo? May utang ka pa nga eh. Anong utang? Babayaran mo ang lahat ng ginastos sa'yo. At hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo nababayaran lahat yun. Ano? Oo. At nakikita mo ba ang lalaking may malalaking katawan? Sila ang bantay sa club na to. Kahit hindi ka basta-basta makakaalis sa club na to hanggat walang pahintulot si Mama Sang. Hindi pare. Pagsasayaw lang naman ang ginagawa ko eh. Wala man akong saplot. Kahit pa paano, naitatago ko ang kapuan ko dahil madilim ang lugar na to. Kailangan makaisip ako ng paraan para makaalis ako dito. Tama. Magkukunwari ako na makikiayon sa kanilang gusto hanggang maibigay sa akin ng pera. Dahil mababayaran lamang sa akin ng buo ang nagastos sa akin kung magmamatigas ako. Kaya kailangang makuha ko muna ang pera ko at saka ako aalis dito. Hindi ko alam na may talent ka palang magpatawa, ah. Oo naman. Ang lagay be, si Vice Ganda lang ang magaling magpatawa. Pero alam mo, sa totoo lang ayoko nang paraan ni Vice Ganda sa pagpapatawa. Naku, sinabi mo pa. Ikaw lang ba? Ako rin. Ayoko rin ng paraan niya ng pagpapatawa. Yung paghamak at pagkutya niya sa isang tao para lamang matawa ang tao. Foul yun. Hindi yun ang klase ng tamang pagpapatawa. Pumunta ka kayo sa Manila. Diretso ka na sa TV Network para makapag-artista ka. Ha? Baka kumita ka doon. Ay, hindi na ako kailangan pang lumayo para makapag-artista ako. Dahil kahit sa mga sandaling ito, ay nag-aartista na ako. Ha? Pinipili kong umarte para lamang mapatawa at mapasaya ko ang lalaking minamahal ko. Lani? Oh, mabuti at gising ka na. Hindi ba't sinabi mong may bagong steps na ituturo sa akin sa araw na to? Oo, Nasaan ang magtuturo sa akin? mamaya pa darating dahil may pinabili si Mama Sang na isusot mo. Akala ko ba, pagsasayawin na naman ako ng walang pang-itaas? Alam mo, may araw kasing ganoon na dance number. Hindi lahat ng gabi ay gagawin mo yun. At ginagawa lamang yun tuwing payday ng mga Hapon.
Nang sa ganon, marahuyo silang papasok sa club. Eh, kailan mo naman ibibigay ang unang sahod ko? Sa makalawa na. Hindi ba't tuwing akin siyang pagbibigay ng sahod, kasabay ng mga tip? Pag tuloy-tuloy ba ang pagsasayaw ko dito, hindi na ako sisingilin ni Mama Sang ng ginastos niya sa akin? Oo naman. Libre naman talagang pagpunta ng kahit sinong entertainer dito eh. Kaya lang, sa tulad mo na dati hindi sumusunod sa patakaran, talagang mapipilitan si Mama Sang na pababayaran sa'yo lahat ng nagastos niya. Yan ang akala mo. Dahil oras na makuha ko ang unang sahod ko, aalis na ako dito. Oh, natahimik ka. Naisip ko lamang kasi ang gagastusin ko sa pagbili ko ng house and lot ko. Kaya nga, matutupad ang pangarap mo kung magtatagal ka dito. Oh, hindi ba't magaan lang ang ginagawa mo? Nagsasayaw ka lang at nag-aalis ng pang-itaas mo, kumita ka na ng malaki. Oh, may tawag ka yata. Sige na, at matutulog na rin ako. Oh, Migs, napatawag ka. Kumusta ka na, sweetheart? Mabuti naman. Umuwi ka na. Hindi ko na yata matitis na nandiyan kayo sa malayo eh. Kung uuwi ako ng walang pera, buong barangay, pagtatawanan ako. Elma, sumagot ka naman oh. Talagang nangungulilan ako sa'yo. Migs, kung talagang mahal mo ako, maghihintay ka na makamit ko ang pangarap ko. Sige. Matagal ka pa dyan. Huwag mo akong sisisihin. Sa bandang huli. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, Elma. Pero, hindi na ako makapaghihintay. Umuwi ka na at magpakasal na tayo. Migs, narinig mo ba ang sinabi mo? Ha? Gusto kong matupad ang pangarap ko. Sige, sa ibang araw na lang tayo mag-uusap ulit. Dahil masyado akong abala sa trabaho ko ngayon. Bye! Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Unti-unti yatag nagugusto ni Elma ang trabaho niya dito. Oo nga eh. Tulad ng marami nating recruits, sa umpisa pa lang ay nag-iinarte. Pero pag nakahawak na ng lapad ay biglang nagbabago ang isip. Oo nga eh. Iba talaga ang kapangyarihan ng pera. Agad nitong mababago ang pananaw ng isang tao. Teka, ibibigay na ba natin lahat ang sahod niya ngayong gabi? Oo naman, para lalo siyang ganahan. Lalo na't may natanggap na akong paunang bayad ni Mr. Ching. Malaki ang bigay niya sa akin dahil baguhan si Elma at virgin pa. Oh, yung commission ko ha. Huwag mong kalimutan. Oo naman, para naman lagi kang sipagin sa pagre-recruit mo ng mga babae sa Pilipinas. Kailan ba unang titikman ni Mr. Ching? Kailan? Di ngayong gabi rin mismo. Pagkatapos na kanyang dance number. Alam kong mahal na mahal ako ni Megs. Ano ba naman ang isang taon niyang paghihintay? Total,
Pagsasayaw lang naman ang pinapagawa sa akin ni Mama Sang. At konting pakita ng isang maselan kong katawan, malaking pera na ang katumbas. Hindi bali, konting tiis lamang para sa pangarap kong bahay at lupa. Oh, ikaw nang susunod ha. Oo, alam ko. Siya nga pala. Kung noong una ay pang itaas lang ang inalis mo, ngayon ay yung pang ibaba mo ng saplot. Ano? Oh, huwag ka nang umarte dyan. Dahil wala ka nang magagawa. Ang isipin mo, malaking halaga ang pera na tatanggapin mo sa gabing ito. Dagdag pa ang tip mo. Tricia, parang hindi ko na kayang sikmurain pa kung pati ang saplot ko sa pang-ibaba ay aalisin ko. Ganito na lang para masikamura mo ang gagawin mo. Ito, inumin mo to. Ano na naman to? Ladies' Joyce lang yan. Pampaalis ng nervyos tulad nung dati. Oh, inumin mo na at mayat maya lamang, center of attraction ka na. At tiba-tiba ka na yan, Elma. Kaya pagbutihin mo ang paggiling. Oh, nasaan ang alaga mong maarte? Ayun sa lamesa, groggy na yata eh. Ano? Dahilo kagad? Laking probinsya kaya hindi sanay uminom. Gisingin mo na. At 1 oras na lang ay siya na ang sasala. Hayaan mo na lang siyang groggy para hindi na makapalagpa. Ano nga hayaan? Sasayaw muna siya. Kwan kasi Mama Sang Baka hindi na rin niya kayang gumiling dahil tinablan na yan. Tinablan ng? Hinaluan ko na kasi ng drugs ang inumin niya. Kaya anumang oras matutumba na yan. Ano? Paano naman ang dance number niyang humut-humut? May bukas pa ng gabi. Ang importante, magawa na ni Mr. Ching ang gusto niyang gawin sa kanya. Nakatulog ba ako? Ang bigat-bigat ng katawan ko. Paano ba ito? Hindi ako nakasayaw. Siya, hinahanap ako. 5 lapad kaya ang bibigay sa akin ni Mama Sang pagkatapos ng dance number ko na yun. Nasaan ako? Hindi ito yung tinutulugan namin na naklaba. Teka, bakit parang ang tahimik? Saan ako naroon? At, nasa kama pala ako. At may katabi ako. At, sino to? Parang ito yung hapon na nag-abot sa akin ng 1 lapad. Bakit nandito siya? Bakit kami magkatabi sa isang kama sa kwarto ito? Awake ka na already. Why are you here? What are you doing here? Don't ask question. It must be me who will ask you for another play. Ano kayong sinasabi nito? Another play? Oh, Alma, kumusta ang first time mo? Nag-iisa ka lang. Magmula Ano ang nangyari kay Elma? Mga giliw naming tagapakinig,
Sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan.